kapatid, sila ay napakagandang halimbawa ng mga cheerful givers. Basahin natin, no? Yung verse, verse 1 muna, siyempre. Bago tayo dumako sa verse 7. Siguro papaspasan ko na lang dito. So sabi diyan, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Pinagmamalaki ni Apostol Pablo. Mga kapatid sa Corinto, etong mga Macedonian to, grabe ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Grabe ang kanilang pagbibigay. Bakit Pastor grabe? Ano bang sitwasyon nila? Sabi diyan, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Anong kanilang kondisyon? Mga lalaki, hinahunting, pinapatay, inuusig yung mga asawang lalaki. Marami ron, matatanda, maraming balo, yung mga asawang lalaki, hindi na nakakauwi. Saan pa sila? Great trial, matinding pagsubok ang kanilang kinakaharap. Ikaw ba naman, pambihira, mamatayin kayo ng asawa. Matindi yun. Haligi ng tahanan, mga hindi na nakabalik. Hindi yung mga sabongero, ha? Iba yun. Sabi nito, ano pa? Matinding pagsubok, nandun sila, affliction, kahirapan. Pag sinabi man nating affliction, hindi lang ito sa salat sa pera eh. Yung physical, marami nagkakasakit at iba pa. Sumunod, deep poverty, sobrang lalim ng kahirapan, financially. Wala na mga breadwinner eh. Pero, anong meron sila? But they abounded unto the riches of their liberality. Subalit sumagana sa kanila sila sa pagiging cheerful giver, sa pagiging liberal. Verse 3, for their power I bear you record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Kahit nasa sobrang rurok sila ng kahirapan, kasalatan, mga kapatid, willing sila na magbigay pa rin sa gawain ng Panginoon. Sumuporta kay Apostol Pablo. Kumbaga si Apostol Pablo na awang-awahan na siya, huwag na kayo magbigay. Hindi nila maawat, hindi maawat ni Apostol Pablo ang puso ng Macedonian churches. Kahit sa sobrang salat, sobrang walang-wala na, patuloy silang sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Dalangin ko mga kapatid, tayong dito sa lugar ng Tagaytay, tayo po. Hindi pa man tayo ganun kalaking misyon o gawain mga kapatid. Magkaroon, ang dalangin ko mga kapatid, magkaroon ang bawat membro ng ganung puso. Very generous, very supportive, amen? Very cheerful when it comes in supporting the work of God. Yun ang dalangin ko mga kapatid. Okay, anong balik sa kanila? Hindi lang yun mga kapatid, matindi rin ang kanilang pananalangin. Ikaw na nga nangamatayan na nga kayo, walang-wala na, hirap-hirap na, hindi lang sumusuporta financially sa Panginoon. Sama-sama pa silang nananalangin para sa gawain ng Panginoon. Pambihirang pananampalataya, napakalaki. Siguro kung tayo yan, nagreklamo na tayo. Yung iba sa wala na nga kami makain eh. Susuporta pa kami sa gawain ng Panginoon. Uunahin pa ba namin ang gawain ng Panginoon? Kami nga may pangangailangan dito. Mga kapatid, hindi ganun ang ugali ng Macedonian churches. Very generous sila when it comes sa gawain ng Panginoon. Okay. Bakit Pastor? Una, bakit Pastor nila nagagawa yun? Because, sabi dyan, no, nagagawa nila yun sapagkat they were willing of themselves. Meron silang willingness. Ito ang kalooban ng Diyos. Kahit hirap na tayo, willing pa rin tayong susunod sa Panginoon. Amen? Kusa pa rin tayong susunod sa Panginoon. Mga kapatid, dapat ganun ang maging ugali natin. Kahit salat na salat ka na, pero gusto kong sumunod sa Panginoon. Yun ang mga generous givers, mga kapatid. Hindi mo na kailangan pilitin. Mga kapatid, kailangan natin ng ganito. Hindi na. Kumukusa ang cheerful givers. Amen? Hindi yan nagbibilang kung ilan ang nawala sa kanya. Bakit, Pastor? Sabi ng Bible, give, and it shall be given unto you.
ang Diyos mga kapatid, marunong magbalik sa mga anak niyang cheerful givers. Okay. So, sabi dito, no, they were willing of themselves. Meron silang willingness. Hindi mo na kailangan, hindi na kailangan na suporta sa gawain, hindi na. Sila na mismo nagkukusa kahit hirap na hirap sila. Baliwala sa kanilang paghihirap. Masuportahan lang ang gawain ng Panginoon mga kapatid. Nawa maging ganun ang ating mga puso. Sama-sama silang nananalang, praying us with much entreaty. Pambihira, oh. Kahit sa pananalangin, pambihira, nag-iiyakan sila. Umaabot ng ilang oras ang kanilang pananalangin para sa gawain ng Panginoon. Dalangin ko mga kapatid, maging ganun po tayo. Pagdating sa pananalangin, maging mainit, paalala para mga kapatid. Yung iba sa inyo, parang nasasanay na. Hindi na dumadalo ng corporate prayer meeting o sama-sama nating pananalangin. Mga kapatid, ilang oras ba tayo mananalangin pag Wednesday ng sama-sama? 1 oras? 1 oras halos ang pagtitipo natin, pero ang pananalangin natin ilang minuto lang. 5 minutes, 10 minutes. Salamat sa mga kapatiran natin, mga kapatid, na kahit may karamdaman, nakakadalo. Mga young people, ilang oras kayo sa school? Mula 7 o'clock hanggang 4:30 p.m. pa. Yung iba sa inyo, 5 p.m. pa. Young people, huwag niyong ugaliin na hindi kayo dumalo ng prayer meeting. Hello, young people. Hindi ko kayo sinisermonan. Nagpapaalala lang po ang inyong pastor kasi gusto ko po kayo maging mabuting katiwala at kayo pagpalain ng Diyos. Maging matapat na katiwala. Kahit sa ating may mga trabaho, adult, nandito lang naman kayo sa Tagaytay. O ba't hindi kayo dumalo? Ugaliin natin dumalo mga kapatid. Malaki ang magagawa ng sama-samang pananalangin. Amen. Ang bawat isa as a church. Mga kapatid, malaki ang magagawa ng pananalangin. Naniniwala ba kayo doon? Hello? O ba't hindi kayo makasagot? Mga kapatid, ugaliin natin, sumama kayo. Amen. Wednesday, prayer meeting, dumalo kayo. Kung kayo may business, no, gaya ng ilan nating kapatiran dito, tigil, sandali, yung oras na yun. 6 to 7. O pag-uwi nyo, trabaho ulit. Wala namang 2 oras tayo doon. Kung 1 oras kalahati, kasama na yung biyahe nyo. Mga kapatid, please, dalangin ko kayo po'y lumago sa Panginoon. Eh, paano tayo lalago? Hindi natin dinadalawan yung mga ganong mahalagang pagtitipon. Hello? Excuse kung talagang may karamdaman, maintindihan natin. Kung may sakit ka naman, sa bahay, manalangin kayo. Kung talagang hindi kayo makarating. Pastor, nananalangin po kami dito sa bahay. Kahit ako po'y may karamdaman, kasama po namin kayo sa panalangin. Salamat at isa papalam nyo kay Pastor. Hindi manghula ko, darating kaya si ganito, si Ang Pipo, si CJ. Darating kaya si Daniel, darating kaya si Manuel, darating kaya si Young People na ganito. Darating kaya yung mga tatay at nanay. Alam niyo yung umaasa ka sa hindi darating. Anong pakiramdam nun? Alam naman niya, alam naman nila, tapos hindi darating. Nakakaano ng puso yun bilang pastor. Sa totoo lang, may pagkakataon gusto ko na mag-quit. Alam mo, sumasagi sa isip ko, kay isang araw, hindi ko pumunta ng linggo. Pabayaan ko yung mga kapatiran, nakaupo lang sila dyan sa upuan, at umalis ako. Alam nyo, bilang pastor, mga kapatid, bilang mission pastor, sumasagi sa isip ko yun. Isang Sunday, hindi ako dadalo. Pupunta ako sa kung saan, siguro atin ako sa ibang simbahan. Hindi ko magpapakilalang pastor. Mga kapatid, sumasagi sa isip ko yun, honestly. Pero sabi ko, ayoko. Kailangan maging matatag ako. Pero dapat, ang mga kapatiran, malakas din ang pakiramdam niyo. Amen? Amen. Gawin natin kung anong kalooban ng Diyos. Isipin niyo, maging pastor ka, bubombahin ka ng problema. Bayaran dito. Bayaran doon. Yung mga miyembro, hindi mo alam kung darating. Hindi mo alam kung sinong susuporta sa'yo.
Minsan nagkakaroon din ng problema sa pamilya. Ang daming problema ng pastor. Nakaka-stress. Gusto ko magpa-check up, hindi ko makapagpa-check up. Kasi ang daming pangangailangan. Dapat nga mga pastor may health card eh. Wala ko nun. Panalangin na lang. Ilang buwan na yung sakit ko rito, pati sa paa ko. Ilang buwan na yan. Gusto ko magpa-check up. Sabi nga ni Mrs. Man, baka kidney na yan, ha? Hindi ko rin alam kung gout to. Yung paa mo, eto okay na. Medyo nawala-wala na sis, pero ramdam ko pa rin. Hindi ako pwedeng bumuhat ng napakabigat. Kasi pag bumuhat ako ng mabigat, susumpong uli siya. Kaya alalay itong kanan ko. Pero ito naman yung sumobra naman ang sakit itong paa. Alam mo yung ito yung paa mo, ito yung mga kuko, daliri ng paa, ito yung likod ng paa sa ilalim, talampakan. Dito ang sakit sa gitna. Para bang bumabaon sa buto ko. Kaya minsan pipilay-pilay ako, gusto kong tumakbo, mag-jogging, hindi ako makatakbo eh. Parang nakatapa ka ng bato, na ang sakit-sakit. Nakapaa ka, nakatapa ka ng bato, yun ang pakiramdam ko. Ilang buwan na rin to. Ano siya mga kapatid, gusto ko magpa-check up. Pero wala, uunahin ko ba yun? Anong uunahin ko? Kailangan ng simbahan ng ganito. Nag-gets yung mga kapatid. Mga kapatid, ang simbahan sa Macedonia, hindi ganun. Very generous sila. Very prayerful sila. Sino pinapanalangin nila? Ministering of the saints. Yung mga preachers, mga pastor, sila Apostol Pablo, pinapanalangin nila. Dalangin ko mga kapatid, ang pastor niyo, ipanalangin niyo rin. Amen? Kung mayroong, kumbaga, tinatagtad ng barid, mga kapatid, unang-unang pastor sa problema. Kaya alam niyo ba yung nabahagi ko sa inyo sa US? Araw-araw, ilang pastor ang nag-quit sa pagpapastor. Dahil sa mga problema, stress na kinakaharap. Buti na lang tayo mga Pilipino, sanay tayo sa stress. Diba sa Japan, problema lang. Alam mo yung video na yung isang mama, pumunta rin sa damuhan, nagdala ng isang galong gasolina, sinet niya yung cellphone niya dyan, naka-video. Akala ko maliligo eh. Akala ko nung una naliligo eh. Nagbuhos siya ng ganyan, nirecord niya. Plinay niya, nagbuhos, akala ko maliligo. May dalang posporo o lighter ba yun? Sabay, psst. Ganun sa kanila. Sa kanila, pag nakaramdam sila ng stress, yung kanilang sarili, ano nila kaagad. Buti na lang tayo mga Pilipino, yung tolerance natin sa ganun, mahaba. Amen? Praise the Lord for that. Kristyano tayo. So mga kapatid, ganun ang puso ng Macedonia. Ano pa sa verse 5? This they did, not as we hoped for, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Hindi dahil nagmamakaawa sila po sa Pablo, tulong! Kailangan tabang, tulong! Kailangan ng gawain, suportahan nyo, hindi. Sabi nito, first gave their own selves unto the Lord. Hindi sila umaasa sa Apostol Pablo. Pero mga kapatid, nagkukusa ang Macedonian churches, mga kapatid, sa mga gawang mabuti. Hindi na sila pinipilit, hindi na sila Pablo nagmamakaawa pa. Kumpara sa ibang simbahan, sa Corinthians at iba pa, para bang si Pablo namamanhikan lagi, nagmamakaawa. Pero pagdating sa Macedonian churches, mga kapatid, hindi na ni Apostol Pablo kailangan makiusap pa sa kanila. Kahit sila'y nasa sobrang lalim ng kahirapan, pagdurusa, mga kapatid, meron silang pusa. Bakit, Pastor? Binigay nila ang kanilang sarili sa mga lingkod ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Madaling magbigay pag yung puso mo all out sa Diyos. Amen? Madaling magbigay, magaang magbigay, mga kapatid, kapag minamahal mo ang Diyos, ang kanyang gawain, at ang kanyang mga lingkod. Maraming pastor ang may sakit sa puso. Ano pa? Puso, diabetic, liver, at iba pa. Ganyan ang pastor eh. Karamihan ang pastor. Lalo na yung mga tumatandang pastor. Yan ang mga karamdaman. Sakit sa puso. Stress eh. Nag-gets yung mga kapatid.
Okay, verse 6. In so much we desire Titus that he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Si Titus, magandang halimbawa. Si Timothy at iba pa. O kaya nga sabi sa Apostol Pablo, ano sabi ng Apostol Pablo sa talatang 7? Therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, in all diligence, kaya nga sumasagana kayo sa maraming bagay, sa pananampalataya, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa kaalaman, sa lahat ng kasipagan, sumasagana kayo. At sa inyong pag-ibig sa amin, sumasagana kayo. Ano sabi ng Apostol Pablo? See that ye abound in this grace also. Ano yung see? That ye abound in this grace also. Patunayan nyo rin na sa larangan ng pagbibigay, sumasagana rin kayo. Sinong kausap din ni Apostol Pablo? Yung Corinthian church. Mayaman yun eh. Sinong hinahalimbawa nilang magaling sa pagbibigay? Generous. Yung mahirap na mga simbahan sa Macedonia. Kumbaga, sinabi niya, tayong Corinthian church, mayayaman. Pero marami sa ating madamot. Samantalang itong Macedonian churches, mga kapatid, walang-wala, sobrang hirap. Nasa rukukan sila ng problema. Pero yung kanilang puso, mga kapatid, all out sa gawain ng Panginoon. Hindi na kami nagmamakaawa pa at nakikiusap pa. Nag-gets po, mga kapatid. Binigay nila ang kanilang mga sarili. Abay, masipag sila. Malaki ang kanilang pananampalataya. Maraming mayayaman. Maraming nagpipreach. Mga preacher eh. Malaki ng simbahan ng Corinto eh. Maraming matatalino. Maraming masisipag. Ano pa? Maraming may pag-ibig. Pero pagdating sa pagbibigay, yung tinutukoy dito, pagbibigay eh. Corinthian church, ang damot niya. Daig pa kayo ng Macedonian churches. Sobrang hirap. Pero mga kapatid, very generous ang kanilang puso. Dalangin ko, mga kapatid, maging halimbawa ito sa atin. Dumating tayo sa punto, mga kapatid, na kahit tayo ay dumaranas ng hirap, ano man ang sitwasyon natin, mga kapatid, sumagana tayo sa pagbibigay. Amen? Sa suporta, sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kahit ganun yung ating lugar doon, gusto kong pagandahin. Hindi lang na maganda ang lugar, tapos ang pangit pa ng ating bahay-sambahan, alam niyo yun, mga kapatid, di ba, sino nakakaya? Tayo. Naging yung mga kapatid, naniniwala ko, mga kapatid, ang simbahan ng Panginoon dapat maayos yan. Amen? Paano pupuntahan niya ng tao? Mas maganda pa nga bahay namin dyan sa simbahan nyo. Hello? Hello, mga kapatid. Naiisip niyo po ba yun? O si Pastor lang nag-iisip? Mga kapatid, paganda yan. Bahay nga natin. Ayaw natin ng walang pintura. Diba? Ayaw natin makalawang. Pumunta kayo doon. Yung tinanggal natin mga gamit. Mayero, isinmating, may mga kalawang, trusses. Diba yung kinabit natin doon? Mano ba naman, mga kapatid, pagandahin natin. Hello, mga kapatid. Pagandahin natin. Ay pambirang Diyos natin, Diyos ng langit at lupa. Tapos yung ating bahay-sambahan, kapangit. Ang pintas ng kanino? Sa Panginoon natin. Sa atin. Kaya mga kapatid, yung tulong natin, pag pinagsama-sama yun, mga kapatid, yung sakripisyo natin, malaki ang magagawa. Hello? Nakikinig po ba ang lahat? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang po ako. At halimbawa ko Macedonian Church. Okay, verse 8. Sumagana tayo sa pagbibigay. Dapat mag-increase tayo. Natutunan mo ng tithe. Sabihin na, hindi ka pa marunong, alam mo na ngayon. For 7 years, nabuksan ng iyong mga mata. Naunawaan mo ng tithe for 7 years. O ngayon, gawin mo na. O tither ka na. O mag-increase ka. Nakuha mga kapatid, mag-ano ka, siksik, liglig, at umaapaw. Mag-increase ka mga kapatid sa pagbibigay. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niyan, see that ye abound in this grace also. Magandang na kayo. Mga kapatid, natutuwa ako sa mga pastor na
Pag nagsasalita sila sa Lighthouse Dash, man-encourage ako sa pagbibigay. Meron dong isang pastor na, pambihira naibigay niya na yung tithes niya. Lahat, nung tinatanggap niya mga kapatid, matik, kalahati ng sahod ng Kristiyanong to, hindi lang pastor, kalahating sahod ng Kristiyanong ito, matik hati. 50% sa Panginoon, 50% sa Kanya. Maraming halimbawa ng ganyan. Sino to? Si Mr. Colgate, kung hindi ko nagkakamali. Nagsimula sa tithes. Sumakay siya ng barko. Okay na, anong oras po ba? Baka sobra na ako. Ay! Tapusin ko na rin. Mr. Colgate, sumakay siya ng barko. Kristyano siya, Baptist ang magulang niya. Mr. Colgate Baptist po yun ang magulang niya. Sumakay siya ng barko. Nakausap niya yung kapitan. Sabi niya sa kapitan, nakakilala niya sa kapitan ng barko, gusto ko magnegosyo. Sabi niya, bata pa siya, siguro around 20s lang. Gusto ko magnegosyo. Anong negosyong bubuksan mo? Ano po? Pagawaan ng sabon. Doon siya nagsimula, pagawaan ng sabon. Maliit lang na kumpanya. Ano bang sekreto? Tinanong yung kapitan. Yung kapitan, so happy na Kristyano rin. Ano bang sekreto para gumanda ang aking business? Ang payo sa kanya ng kapitan ng barko, sa bawat penny, sa bawat dollars na kikitain mo, ibalik mo yung 10% sa Panginoon. Sinunod yun ni Mr. Colgate. Hanggang naging 20%, listen mga kapatid, naging 30%, naging 40%, naging 50%, at iba pa. Tumutulong pa siya sa Bible School, nagpapaprint ng mga Bible, para ipamahagi sa iba't ibang bansa. Ilang taon nang wala si Mr. Colgate ngayon? Kulang-kulang 300 years na. Kasi 200 plus Pero yung pangalan ba niya, kilala pa rin until now? Ang dami nilang produkto. Mga kapatid, sabi dito, mag-level up tayo sa pagbibigay. Huwag niyong isipin ito, wala na nga kami, magbibigay pa kami. Nakuha niyo mga kapatid, nangangailangan na nga kami, magbibigay pa kami. Isipin mo ito, pag hindi mo binigay yan, paano ka pagpapalain ng Diyos? Nakuha niyo mga kapatid, sabi ng Bible, give, and it shall be given unto you. Huling-huli, tumalo na tayo. Sabi dito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty may become rich. Isipin mo, napakayaman ni Jesus, di ba sa kalangitan? Nagpakababa siya. Para ano, pastor? Para tayo ay kanyang pagyamanin. Alam mo, kung merong sample, halimbawa ng pagiging generous giver, cheerful giver, walang iba kundi ang ating Ama sa Langit. Yun ay sinunod ng kanyang anak na si Jesus. Binigay niya hindi lang first fruit Binigay niya hindi lang tithes offerings Mga kapatid, sakripisyo. Binigay niya ang kanyang dugo, buhay, sa krus ng Kalbaryo. Sumunod lang siya sa kanyang Ama sa Langit. Bakit siya mga kapatid? Si Abraham, nagbigay sa Diyos, naging cheerful givers, naging generous givers, mga kapatid. Nakita to ng kanyang anak na si Isaac. Si Isaac, ganun din. Nakita niya sa kanyang tatay. Yung apo, ganun din. Mga kapatid, dalangin kong bawat isa, maging generous givers. Amen? Dalangin kong bawat isa sa inyo mga kapatid, maging cheerful givers. Jamie, naniniwala ako, hindi ka lang ganyang estudyante. Kaya kong pagyamanin ng Panginoon. Kayo mga young people, magiging mga professionals kayo someday. Magiging kayong magagaling na Kristiyano sa inyong mga kumpanyang a-apply o papasukan. Pero dapat ngayon pa lang, matuto na kayo. Amen? Know your priority. Number 1, ang Diyos. Huwag kayong makipag-compromise sa mundo. Unahin ang Panginoon. Huwag ka masilaw sa pera. Huwag ka masilaw agad sa pangako. Ang Diyos kaya kang i-promote. Amen? Pag ang Diyos ang nag-promote sa'yo,
Walang pwedeng bumaba sa'yo. Wala. Pag ang blessing ng Diyos, binuhos niya sa'yo, wala nang pwedeng sumalo niyan, ikaw lang. Ang kagandahan doon, maraming madadamay. Marami kang mabibigyan. Amen? Pinagpapala ka na ng Diyos eh. Okay, verse 10. Here I give my advice for this expedient for you. For I began before not only to do so, but also to be forward a year ago. So, kayo na gumagawa ng mabuti, kayo na gumagawa, sumusuporta sa gawain ng Panginoon, ipagpatuloy niyo yan. Sabi niya po Sir Pablo, ituloy niyo yan. Huwag kayong tumigil. Verse 11, now therefore perform the doing of it. So, perform. Pag sinabing perform, gawin niyo. Amen? Ipakita niyo, sundin niyo ang Panginoon. At ipapakita ng Diyos kung gaano rin siya kabuti sa atin. Ayan o, that as there was a readiness to will. Dapat ready tayo. Lord, anong kalooban mo? Susunod ako. Panginoon, inutos mo na kami magbigay ng tithe. Panginoon, susunod ako at ang aking mga anak. Panginoon, inutusan mo kami na sumuporta sa mission, sa gawain, sa lokal, sa abroad. Susunod po kami. Panginoon, inutos mo na kami po ay magbigay ng aming first fruit sa darating na December. Susunod po kami. Panginoon, kami inutusan mo na magsakripisyo sa darating na May. Susunod po kami. Dapat lagi tayong ganun handa. Ready of mind, willingness. Dapat magkaroon tayo ng ganun. Panginoon, inutusan mo na kami mag-soul winning, humayo, maglingkod. Susunod po kami. Sa verse 12. Anong sabi sa verse 12? For if there be first willing mind, it is accepted according to the man hath, and not according that he hath not. Listen mga kapatid, una dapat may willingness ka. Pangalawa, hindi ka naman hihingian ng Diyos nang wala ka eh. Hihingian tayo ng Diyos ayon sa biyaya niya sa atin. Sa batang ito, hihingin lang naman niya sa tithe. 60 pesos ba? Tama ba yun? Isang linggo. Hihingan ba siya ng 500 linggo-linggo ng Panginoon? Hindi. Kasi hindi niya kaya yun eh. Hihingian ka ng Panginoon base sa biyaya mo sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid. Kung kumikita ka ng, sabihin natin, 10,000, isang kinsenas, hindi naman hihingi sa'yo ng Panginoon 1,000,000 eh. Kasi hindi mo kaya yun eh. Yung kaya mo, depende sa biyaya ng Diyos sa'yo. Abay, kung magagawa mo yan, idoble. Pambihira, ang laki ng pananampalataya mo. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon. 13, for I mean, not that other men be eased, and ye be burdened. Ayan, dito tayo. Hindi ko sinasabi, yung iba sa inyo, kukuya-kuya-kuy na lang. Si Pastor, pamilya niya, si Sir Belinda, sila Brother ganito nagbibigay ng tithes. Bahala kayo sa buhay mo. Ang dami namin kailangan sa bahay. Ang dami kong bibilihin. Yung iba, pa-easy is. Samantalang yung iba, burn them, bigat na. Mga kapatid, hindi dapat ganun. Dapat lahat tayo nabibigatan. Amen? Dapat tayo nagbabahagi. Bata ka man, young people ka man, career ka man, working ka man, adult ka man, dapat mga kapatid, lahat tayo kabahagi. Hindi pwedeng 4 lang kami magbibigay, regular. Samantalang kayo, bahala na si Batman. Hindi po ganun mga kapatid ang gawain ng Panginoon. At ayaw ng Diyos mga kapatid, na yung ba'y easy lang sa iba. Hindi nila ramdam yung bigat. Samantalang yung iba, bigat na. Tandaan natin, hindi mo maiisahan ng Diyos. Amen. Kung anong tinanim mo, sabi ng Bible, aanihin mo. Sabi ng whatever a man soweth, he shall reap it again. Yun ang sabi ng Bible. 14, but by an equality, equality dapat lahat. Amen. May kabahagi nagbibigay. Nagsasakripisyo. Lahat, kahit bata, matanda, naalala niyo, last year, di ba, nagbigay ako sa inyo ng alkansya. Sa Sunday, magbibigay ako sa inyo. Kasi ilang buwan na lang tayo, almost 2 months na lang, para sa ating first fruit. Sabihin natin, Pastor, hindi kami makakapagbigay.
Mga kapatid, mag-ipon tayo. Kaya sa Sunday, naka-ready na din yung alkansya. Dapat yan, noong September ko pa naibigay yun. Kaso nga, gusto kong matapos yung stewardship lessons. Siguro naman, matapos na natin ngayon. Mga kapatid, dalangin ko na natuto po tayo. Sabi niya, no, dapat equal lahat. No? Now that at this time your abundance may be supply for their want, that their abundance also may be supply for your want, that there may be equality. Alam niyo, pagka-equal, lahat hindi tayo makukulang eh. Hindi hirap ang church sa bayarin, sa gastusin at iba pa. Dapat lahat. Yung kita mo, yung kita ko magkaiba, pero ang hinihingi doon ng Diyos, 10%. Tama? Weekly on or by quincenas, 10%. Dagdagan mo offering, mag-increase ka, praise the Lord for that. Mga kapatid, dapat hindi lahat nabibigay. Kaya sinabi dito, equal. Dapat lahat nagpa-participate. Verse 15, as it is written, he that gathered much had nothing over. And he that gathered little had no lack. Sa Tagalog, gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglalabis. At ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinukulang. May mga tao, akin to, akin to, akin to, akin to. Sala. Pero may mga taong, hagis, sa inyo to, sa gawain ng Panginoon, sa ganito to, sa ganyan yan. Nawawalan? Hindi. Yung mga madadamot, magnanakaw, lalong nawawalan. Pero yung mga generous, sige lang, sige lang. Kasi mga kapatid, itong basong to, walang laman. Tama? Isa na. Pag pinuno ko to, binigyan ka ng biyaya ng Diyos, di ba? Suluhin mo. Sa'yo na. Huwag mo ibigay. Sa'yo na. Sa'yo lang. Naku ano? Malalagyan ka pa ba? Mapupuno ka pa ba? Pero pag yung binigay sa'yo ng Diyos, binalik mo sa Kanya, may nabigyan ka, wala. May nakinabang, wala. Hindi lang ikaw. Mga kapatid, pupunin ka lahat lagi ng Panginoon. At pag generous givers ka, ayan ha, pag generous ka, aapaw yan. Pwede mo pang ibigay sa iba. Ibigay mo ulit sa iba. Mga nangangailangan, makakatulong ka sa kapitbahay mo at kung kanino pa. Dahil generous ka, bibigyan ka uli ng Panginoon. Sa akin na to, iinom ako. Mga kapatid, sorry baka napatakan po kayo. Maging generous tayo, amen? Lalo pa sa gawain ng Panginoon. Okay? So sabi ng Bible, balikan natin yung Luke 15:58, Luke 6:38. Anong sabi ron? Sabay-sabay natin basahin. Luke chapter 6, verse 38. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Ready? Read. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Mga bigay kayo at kayo bibigyan. Sino bibigay sa atin ng Diyos? Gagamit siya ng tao. Bakal na mabuti, tithes, pikpik, liglig, at umaapaw ay bibigay nila sa inyong kandungan. Gagamitin ng tao sino? Ang Diyos sino? Ang tao. Para ipaabot sa atin ang biyaya mo sapagkat sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling susukatin. Mga kapatid, ang sarap magbigay sa isang taong generous. Mas masarap ang pakiramdam ng mga taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Yung ibang tao, tanggap na lang tanggap, ayuda, ayuda, ayuda. Ano kaya? Mag-iba naman, ikaw naman yung namimigay, at makita mo yung mga ngiti ng mga taong tatanggap, ang saya, mga kapatid, ang saya. Kaya mga kapatid, ganun po ang puso ng ating Ama sa Langit. Nung binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, oo, sakripisyo. Oo, talagang tinakpan niya nung napako si Jesus sa cross,
Dumilim, di ba? Nagkaroon ng local eclipse, mga kapatid, para bang ayaw tingnan ng ama yung kanyang anak sa kanyang kahirapan, ganun si Jesus. Pero after ng 3 days, bumangon si Jesus muli. Ang kaligtasan, di ba, sumumpong sa tao. Sa palagay niyo, malungkot ang ama. Sandali. Pero until now, nagsasaya siya. Bakit? Maraming taong nakakilala sa Diyos. Amen? Sa Ama, sa pamagitan ni Jesus. Kaya mga kapatid, I pray, no? Na tayo po'y maging mga generous givers. Pagdating sa gawain ng Panginoon, all out, suporta tayo dyan. Huwag na tayo magtalo. Pag sinabing gawain ng Panginoon, susuporta tayo, magbibigay tayo, huwag nating pagtalunan. Sapagkat ang Diyos, iniibig niya silang mga masayang nagbibigay. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. So stand. Let us bow our head and close our eyes. Let us go to God in prayer. Lord, maraming salamat po sa liwanag ng iyong mga salita. Kung meron pong halimbawa ng mapagbigay, masayang mapagbigay, nagagalak na nagbibigay, walang iba kundi Panginoon ikaw, Ama, sa langit. Hindi lang ikaw masayang nagbigay, sakripisyo pa, Ama.